Talagang pag nagkikita ko ng mga gantong ano, ng mga gantong lugar, na-amaze talaga ako. Parang ano yung naiisip mo na parang sarap pa nang bumalik sa yung sinauna, yung nakaraan. Na yung panahon ng ano, mga kanununuan natin. Okay. Good morning. Nandito ako ngayon mga parts sa may Bawan, Batangas. So ngayong araw mga part ay pupunta tayo ng Taal. So titingnan natin kung saan tayo makakapunta doon sa bayan ng Taal. Kasi kagabi talaga ay nahihirapan akong mag-isip kung saan ako pupunta ngayon. Napagdesisyonan ko na sa Taal tayo ngayon. Since na hindi naman natin siya napupuntahan na tayo ay nagbablog. So dati naman nakapunta na ako, pero matagal na panahon na yun mga part. Talagang sobrang hindi tayo masyadong layas mga part. So lagi na lang tayong trabaho bahay, kaya ayun, wala tayong masyadong alam na lugar. So ngayon nga ito binabagtas natin itong kahabaan, ito napakahaba nitong street nito dito sa may Bawan. So yung nakaraan na vlog natin nung tayo nasa Bawan mga part ay doon tayo pumunta sa pakaliwang bahagi. So ngayon yan dito tayo sa pinakakanan. So paakyat ito mga part, kung mapapansin ninyo ay ewan ko kung kita sa sa view natin sa video na napakapagi ngayon. So hindi natin alam kung sadyang pagi lang or nagpaparamdam na naman ng ating Bulkang Taal. So anyway, diretso tayo mga part. So kanina ay doon tayo nagsimulang mag-vlog mga part, doon sa may pinaka duluhan ng bypass road, mabuhat doon sa amin sa may Batangas City. So yun na nga, yung kagaya ng sinabi ko na nakaraang vlog ay ang tagos nun ay doon sa may Bawan na pala. So napakabilis ng biyahe. 6 o'clock ng umaga mga part ako umalis sa bahay. Tapos nakarating ako dun sa pinakadulo ng bypass road ay 6:30. So 30 minutes lang na biyahe. Pero kung siguro ay mabilis ako magpatakbo ay mga 15 minutes na doon na ako. Napakadami ko kaninang nakasalubong ng mga naka-big bike dun sa may bypass road. Papunta yon sa Batangas City, dun sa lugar namin. Siguradong Monte Maria or Lubo, Batangas ang gana ng takbo nila. Kasi yun ang kalimitang dinarayo ng mga naka-big bikes. Kahit na hindi naka-big bikes, yung mga kagaya natin naka-normal na scooter, ay kalimitan talaga pag araw ng linggo ay doon ang dinadayo. So ngayon naman ay dito tayo para maiba tayo ng linyada. So kung yung iba ay pababa, tayo ay pataas. So meron na lang tayo mga part 18 minutes na babiyahihin, 12 kilometers. So nag-set ako kanina ng ating Google Maps at isinet ko papunta dun sa simbahan ng Taal. So hindi pa naman tayo nakakapunta doon. So hindi ko pa nakikita sa personal yung simbahan ng Taal. So medyo excited ako mga part. Then pagkatapos doon ay hindi ko sure kung saan ako didiretso. So baka siguro ay around Taal or papuntang Lemery tayo, ay doon tayo mag-iikot-ikot. Okay, welcome District Highway Boundary. Nasaan na ba tayo? Hindi ko nabasa. Well, kita-kita nyo mga part to. Sobrang pagi. Pero siya, yung medyo malamig na ngayon ang panahon mga part. Dito muna tayo sa tabi, mananabi tayo para safe ang ating balitaktakan. So ngayon ko lang napansin mga part, kahapon kasi bago ako umuwi galing trabaho ay 4 bars itong ating gasolina. So 2 bars na lang. Ayun, may nadaanan akong gasolinahan doon, pero maghahanap ako ng ng Shell
Kalimitan kasi ay Shell or Petron ang pinagagasolinahan. So baka makikita tayo dito, magagas muna tayo at medyo baka mag-alangan na rin tayo at baka doon tayo tumirik sa lugar na walang gasolinahan. Okay, maligayang pagdating sa bayan ng Santa Teresita. Okay, nakalabas na tayo dun sa ano, saan ba yung ano, Bawan. So Santa Teresita na to mga part. Yun, merong ano, may Shell. Lumampas ako sa Shell, sayang. Okay, update tayo mga part. Nandito pa din tayo sa Santa Teresita, pero yung nasa unahan natin ay mukhang hindi na fog. Parang ulan niya yung mga part. Patay tayo dyan. Sana ay hindi umuulan doon ako. Ay, Taal Municipality, Tawilisan, Talbat. Tal na pala agad dito mga part. Ayun, pagkatapos ng Santa Teresita, Taal na. Grabe, malapit-lapit nga lang talaga. Check muna natin kung gaano pa tayo kalayo. Okay, malapit na naman 7 minutes na lang. Okay. Sobrang dilim na ano. Sobrang dilim na din sa may unahan, no. Tayo makita ng view dyan sa may paunahan. Okay, 7 minutes. Yun, 6 minutes na lang mga part. Ando na tayo sa may simbahan. May mga nakasulat dito yung ating malimiting na ano, na karatula. Ayun. Kakaliwa Taal Town. Nasa Gubalayang Kalatagan ay kakanan. So dito tayo mga part. Ayun, kakanan dito kung papunta tayo sa ano, kung magkikibiyang tayo, dito tayo. So dito, papunta tayo sa town proper, diretso lang. Okay. Ayun, doon pa lang ano. Nakakalimutan ko na kasi mga part. Ilang taon na ba yun? 3 taon na, buhat nung ano, nung nag-cave kami. Wala pa talaga akong kalam-alam sa mga lugar dito. Okay, welcome Poblacion Taal, the Heritage Town. Ayun. Matagal ko nang gustong pumunta dito mga part. Dahil lang ngayon sobrang ako na-amaze sa mga bahay dito. Napapanood ko lang itong mga part sa ano, sa Facebook, sa mga videos. Ay, mga lumang bahay dito mga part. Okay, kanan tayo. Ayan o, para kang bumalik sa ano, sinaunang panahon dito mga part. Okay, napakaganda. Tama ba dinadaanan natin? Kada kanto ay may mga barangay ano. Wow, ito na yun. Saan ang pasok? Ito tinuturo ng mapa. Ayun. Grabe yan mga part to. First time ko mga part na makakapunta dito sa ano, sa simbahan ng Taal. Saan kaya dito ang ano? Kaya dito ang parkingan. Wow, napakaganda. Dito tayo. Okay, okay. Ate, makalabas kaya agad mamaya? Okay. Okay, touchdown Taal. You know, ang dami nagpipicture dito sa may pinaka landmark na may nakasulat na Taal. Ayan, napakagandang simbahan mga part to. Okay, parang ito sa baba ng ano mga part, itong
pinaka simbahan ay parang pinaka park, pinaka mini park ng bayan, no. Ganda dito siguro sa gabi, may mga parang mga pailaw. Taal Cultural Center. Ang ganda dito mga part, ano. Talagang pag nagkikita ko ng mga gantong ng mga gantong lugar, na-amaze talaga ako. Parang yung naisip mo na parang sarap pa nang bumalik sa yung sinauna, yung nakaraan. Yung panahon ng mga kanununuan natin. Matagal ko ng pangarap na makarating dito mga part. So wala lang talaga tayong oras, wala tayong time, at saka wala tayong lakas ng loob na pumunta sa mga lugar na mga hindi pa natin napupuntahan. So nito nga lang talagang kailangan nating anuhin yung ating takot na pumunta sa ibang lugar. Kailangan mawala yun para madami pa tayong mapuntahan. So pagka doon lang tayo sa ating comfort zone, ay siguradong hindi tayo makakalis. Kagaya to, may mga lugar tayong napupuntahan na hindi natin dati napupuntahan. O kailangan lang natin mag-explore mga part. Napakadaming magagandang puntahan dito sa atin sa Batangas. Kanina pagdating ko dito, pinapasok ako dito ni ate yung nagpa-parking, nagbebenta ng ng mga kandila. Dito daw ko ilagay sa may ito si Blossom. Ay pasok ko daw. At tinanong ko kanina kung makakalabas ako. Ate, makalabas kaya agad mamaya? Sabi sa akin makakalabas naman daw at may daan dito. Ngayon, pumasok ako sa loob ng simbahan. Paglabas ko ay punong-puno na ng mga motorsiklo dito. Wala na akong dadaanan, no. Ayun. No choice kundi maghintay tayo dito na may lumabas dun sa mga nakaparking na motorsiklo. So tambay-tambay tayo dito mga part. Siguro enjoy lang natin itong lugar dahil ngayon lang naman tayo nakapunta dito. Nakapagsimba na din ako kanina, nakapasok ako sa loob. So yun, pahinga lang tayo dito at sana ay hindi masyado magtagal yung mga motorsiklong yung mga may-ari ng mga motorsiklo dito para makalabas agad ako. Few moments later. Kasi pa. Yeah, thank you. Okay. Thank you Lord. Nakarating din ako dito sa simbahan ng Taal.